Sama-sama tayong magiging Saksi! Mga kapuso, nakakalula ang paggalaw ng malalaking alon sa Gulf of Mexico habang tinutumbok ng Hurricane Milton ang Amerika. Lagpas 8 metro ang inabot na taas ng mga alon. Bukod sa pagbaha, nagdala rin ng mga buhawi ang bagyo sa Florida, pati mga pagkidlat. Pati mga Pinoy roon nagimbal sa hagupit ng bagyo. Ihatid namin ang iba pang detalye maya-maya. Bago sa saksi, pinaglalamayan ngayon ng kanyang pamilya ang isang lalaking binaril at kalaunay namatay sa tayuman sa Maynila. Ayon sa mga pulis, away ng magkalabang grupo ang ugat ng krimen. Saksi, si Jamie Santos. Kuha sa CCTV footage na ito ang pagbulagta ng isang lalaki sa bangketa sa panulukan ng Tayuman Street at Abad Santos Avenue sa Maynila. Maya-maya, ilang lalaking nakamotorsiklo at tricycle ang lumapit para saklolohan siya. Isinakay ang biktima sa tricycle at dinala sa ospital. Hindi nahagip ng CCTV camera pero ang lalaking bumulagta nabaril pala. Ang suspect sa pamamaril nasa kustudiya na ng MPD Homicide Section. Sumuko raw ito kay MPD District Director Arnold Thomas Ibay. Itong grupo ng biktima, di umano ay nag-aabang doon sa isang grupo ng mga suspect na kung saan ay nagnanakaw sila ng mga kable para ibebenta nila yung mga tanso. At itong biktima, grupo niya ay nakaabang doon para agawin, nakawin din yung ninakaw nitong kabilang grupo. Ang akala ko po dudukot siya, pero mayroon po talaga siyang dala, kutsilyo, pero inunahan ko lang po talaga, akala ko baril dala niya. Yung nakakaw po namin, nakawin pa po nila. Pinagpag-uwan po namin. Humihingi ng kapatawaran ang suspect sa pamilyang naulila ng biktima. Patawad po. Nagsisisi po ako, ma'am. Naawa ako sa mga anak niya. Natural lang po na humingi siya ng tawad, pero kailangan pa rin talagang pagbayaran niya yung ginawa niya. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Ang simpleng inspeksyon sa kaligtasan sa sunog, nauwi sa pagkabisto ng Malapogo operation sa isang resort sa Moalboal, Cebu. Arestado ang 38 Chinese national na walang mga dokumento. Saksi, si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Kung titingnan sa labas, mukhang simpleng resort lang ito sa Moalboal, Cebu. Pero nang magsagawa ng fire safety inspection doon ang mga otoridad, nagduda sila sa mga guest na Chinese national. Nang kausapin daw sila, walang marunong mag-Ingles at wala ring maipakitang dokumento gaya ng passport. They have exclusively rented this resort, no? Actually, di siya matawag na itong high-end resort. Sa gawas, mura o dili ka magduda o mag-suspect na ay mga unusual activities sa sport. No? Kining resort is located 7 kilometers more or less from the highway. So we think that this was purposely chosen para ma-avoid ang detection. Kahit nga raw mga kapitbahay, napansin daw na sa loob ng 3 linggo, panay mga Chino ang labas-masok sa report. Mga tulok si Mana, nagawin sila din ha? Daghan sila, sir? Pag-abang ng kamera sila, daghan man ina. Basta may mga matigdanin mo mga activities nila, sir? Karena magabi ikon mga saba na sila. At sa gitna ng fire safety inspection, doon na nabisto ang iba't ibang gamit ng mga Chino. 34 na set ng computer, 4 na laptop at di bababa sa 200 cellphone. Duda ng LGU, may pugo-like operation doon ang mga dayuhan. Naghigpit pa man din ang LGU sa pag-i-inspeksyon matapos mabisto noong 1 buwan ang pugo operation sa isang resort sa Lapu-Lapu City. Unang ang gikuhan, dapat tawag gamitin na together with different target captains for before na nag-issue na po executive order na pinandan po strictly monitor ang mga barangay captains sa presence of any pugo hub like activity area na isilang area. Nakipag-ugnayan ng PNP Region 7 sa Bureau of Immigration, Department of Justice, PNP Criminal Investigation and Detection Unit
at PNP Regional Anti-Cybercrime Unit 7. At tinitingnan kung pugo-like operation nga na gaya sa Lapu-Lapu ang nadiskubre sa Mualbual. Para sa GMA Integrated News, ako si Marie Dumabok ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Bago sa saksi, dead on arrival sa ospital ang isang pinatay na tricycle driver sa Calasiao, Pangasinan. Pinagsasaksak umano siya ng kapwa tricycle driver. Agawan sa pasahero umano ang ugat ng away. Agad namang nahuli ng mga tauhan ng barangay ang suspect. Tumanggi muna siyang magbigay ng pahayag habang patuloy ang investigasyon ng pulisya. Pero bago pa ang insidente, napagalaman ng pulisya na matagal na umanong may alitan ng biktima at suspect. Inaasahang bababa ang generation charge na sisingilin ng Meralco sa mga customer ngayong Oktubre. Bukod po dyan, ang International Grid Corporation of the Philippines may nakikita ring pagbaba sa transmission charge at hindi lang mga customer ng Meralco ang posible makinabang. Saksi, si Maki Pulido. Kapag nagigipit, kailangan magtipid at tuwing kumakatok si Judith o ang due date, idinadaan yan sa diskarte ng maraming Pinoy. Wala na plansa-plansa. Pag maglaba, sa isang linggo, isang bisis na lang. Hirap talaga, mangungutang ka, minsan tanggihan ka pa sa utangan mo. Inaasahang bukas magkakaalaman kung dagdag o bawas singil ang ipatutupad ngayong Oktubre. Pero sa pahayag ng Meralco kamakailan, posibleng may pagbaba sa generation charge ngayong buwan. Bunsod yan ang pagbaba ng singil ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM dahil sa paghina ng demand bunsod ng paglamig ng panahon. Tapos na rin ang koleksyon ng ipinagpaliban na singil ng WESM noong May 2024. Nauna na rin inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na magbababa ng singil sa ancillary service o reserbang kuryente ngayong buwan. Bahagi yan ng transmission charge na 10% ng Meralco bill. For this month, as with last month, more than 50% ng billing namin is for ancillary services. And that proportion is largely driven by market prices sa reserve market. Kaya naman 9 centavos per kilowatt hour ang inaasahang ibababa sa Luzon at 2 centavos naman sa Mindanao. Pero ang bad news, tataas naman ng 29 centavos per kilowatt hour sa Visayas. Pass-through charges yan at hindi mapupunta sa NGCP. Noong Pebrero, sumipang bentahan sa reserve market. 5.7 billion pesos ang kinailangan singilin ng NGCP sa mga consumer. 1.7 billion pesos pa lang ang nasingil nila noong Hulyo. Hinihintay pa ang desisyon ng Energy Regulatory Commission kung kailan sisingilin ang natitirang 4 billion pesos. Dati nang nagbabala ang NGCP na madadagdagan ang singil nila kung pilitin silang kumontrata ng reserbang kuryente. Pero ayon sa Department of Energy, kailangan ng reserbang kuryente para mas tiyak ang supply. Na kung una yung reliability ng system at para maiwasan natin ang any yellow or red alerts. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Wala na sa kalupaan ng Florida sa Amerika ang Hurricane Milton. Pero sa pagtawid ng monster hurricane, bugbog sarado ang Florida sa dala nitong hangin, storm surge at kabi-kabilang buhawi na kumitil na sa 4 na buhay. Ating saksihan. Kumakalantok ang tunog ng malalakas na hangin at ulan sa Florida bago pa maglandfall doon ang Hurricane Milton. Pumambalang sa daan ang mga nabuwal na puno. Halos walang makita sa kalsada at tabing dagat. Napayuko ang ilang poste ng kuryente. Ang bahay na ito, winasak ng pinaniniwalaang buhawi. Di bababa sa 19 na buhawi ang nanalasa sa Florida bago pa tumama ang bagyo. All this happened like instantaneously. Like these windows blew out. I was about probably right here when it happened. Probably 1 minute total. At nang maglandfall na ang hurricane, matindi ang hagupit ng ulan sa mga bahay, gaya sa Daytona Beach. Tila nanununtok din ang hangin. Binulabog nito ang mga gusali sa Sarasota. Habang sa St. Petersburg, bumigay ang malaking construction crane na ito at tumama sa isang gusali. Nagkalat ang mga debris sa kalsada. Tinuklap din ng hangin ang bubong ng isang stadium. Ang pagkidlat sa Tampa Bay,
pansamantalang nagdulot ng pagkamatay ng ilang traffic lights. Ang asul na tubig naman sa swimming pool na ito sa Fort Myers Beach natakpan ng baha. Binaha rin ang iba pang resort. Nagdulot din ng malawakang pagbaha ang mga storm surge sa Lee County. Naglandfall ang Hurricane Milton malapit sa Shasta Key, Florida bilang Category 3 hurricane na may lakas na hangin umabot sa halos 200 kilometers per hour. Pero bago yan, umabot pa ang lakas nito sa Category 5 kaya itinuring ng National Hurricane Center na multi-hazard event. Tinawag din itong third fastest intensifying storm on record sa Atlantic Ocean. Ang bagsik ng bagyo, naranasan din ng mga Pinoy na nakatira sa Orlando City, kabilang si Joanna Roberts. Yung hangin yung napakalakas, super, at may kasama siyang mga tornadoes. So, we have to be safe. Anya, pinili ng kanyang pamilya na manatili sa bahay at huwag nang lumikas. We just prepared noodles, mga bigas, and mostly water kasi yun yung unang bibilhin ng mga tao. Sa south of Tampa naman, nakatira si Judy. Doon nalubog sa baha ang ilang kalsadang malapit sa dalampasigan. Grabe po dito ang hangin, napakalakas at saka ang ulan. Ang iba pong area, lalo na po yung mga coastline, nung malapit sa dagat talaga, yun talaga ang bumaha. Nilagyan po ng mga shutters yung mga windows ng mga bahay para po hindi makabasag yung mga window. Sabi ni Judith, kakaiba raw ang lakas ng bagyong ito. 4 years na kami dito. We just moved from Maryland. Okay. So ito yung pinakamalakas na bagyo na naranasan ko. Inaasahan ng mga storm surge sa mga parehong lugar na dinaanan din ng Hurricane Helene. Mahigit 20 residente ang nasawi sa pananalasa ni Hurricane Helene sa Amerika. Sa ulat ng international media, di bababa sa 4 na ang nasawi sa St. Lucie County. 20 milyong residente sa Florida at Georgia ang nasa ilalim pa rin ng hurricane at tropical storm warnings. Mahigit 1 milyong bahay at establishmento naman ang napaulot na nawalan ng supply ng kuryente. Inaasahang tatahakin ng Hurricane Milton ang Florida Peninsula bago lumabas sa Atlantic. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.